Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maidagdag ko lang po dito sa nakaraang vlog ko, itong biktima ng madayang buy and sell. Ayan, idadagdag ko lang po ito, safety naman ang ating tignan. Kapag po kayo ay bibili ng mga sasakyan, segunda mano, at hindi nyo ito binili doon sa mga lehitimong mga buy and sell garage or warehouse or camp. Ayan. Hindi nyo doon binili at hindi legitimate yung seller, mga kapatid, kung kayo ay nakabili sa mga past break lang at hindi nyo kakilala, bago kayo pala umuwi sa bahay nyo, bumili na rin kayo ng mga anti-theft na mga accessories. Ano yun? Yung inilalagay sa manibela na kapag ka mayroong gustong magkarnap ng sasakyan mo ay hindi niya mamamaneho. Kasi nga, hindi niya maiikot yung manibela. Yung iba noon ay nakakabit naman doon sa preno at nakakabit doon sa steering, sa manibela, nakatukod. No? At kung ano pa nga anti-theft na accessories ang mabibili nyo, bumili kayo. Kasi po, marami pong case na pag-uwi nung kanilang sasakyan doon sa kanilang lugar dahil wala pala silang parking. No? Syempre, yung binilan mo, alam ngayon ang address mo dahil magbabayaran kayo. Di ba? Nandoon sa deed of sale yun. Okay, meron pala silang spare. Ito hindi yung mga mababait na buy and seller to hindi. Meron talaga mga bad egg na nagba-buy and sell at marami na pong case na ganyan. Nakakarnap ulit yung sasakyan na binenta sa'yo. So meron silang spare na key. Meron silang spare na alarm. Pag bibili po kayo ng sasakyan at isa lang yung susi na binigay sa inyo, magtaka na kayo. Dapat dalawa ng dalawa yan. Minsan nga, dalawa na nga yung ibinigay sa'yo, no? Nakaihiwalay pa yung remote. Isa lang ibibigay sa yung remote. Tapos dalawa yung susi. Sa totoo lang, kung magpapakabit ka ng alarm, dalawa ng dalawa yun. Kahit sira yung isa, sabihin mo yung isa. Pero kung wala nga maibigay, mga kapatid, safety lang, bumili ka ng mga anti-theft accessories. Or kung maaari, doon sa parking mo, ipasok mo ang sasakyan mo. Pero siyempre, pumunta ka sa isang malayong lugar na sundan ka, tapos ka na doon. Okay, meron pa. Kapag magbabayaran kayo, lalo na kung malaking halaga ang pinag-uusapan dito, kalahating milyon, 300,000, 600,000, no? Hanggat maaari sa bangko kayo magbayaran. Doon kayo sa lugar na safe talaga. At hanggat maaari, wag kayo pumayag doon sa meet-up. Meet-up, dito tayo magbayaran, dito tayo magkita. Dito namin titignan yan. Diyan ko babayaran, ikaw yung magbabayad, doon tayo magkita. Wag po, napakadelikado po nun. Wala kayong kalaban-laban doon kung ang mabibilan nyo pala ay hindi naman talaga nilihiti mong buy and sell. So, delikado buhay mo doon. Nako manood kayo ng mga news. Tumingin kayo sa YouTube, marami pong ganyang kaso. Di po ba? Kaya mag-iingat po tayo. Ngayon mga kapatid, ito pong vlog ko ngayon, as is where is. Ayan, naririnig nyo po ba yan? As is where is, karamihan ng mga nagbebenta ng mga second hand na sasakyan. Hindi, ayan yan. As is where is yan. Ayan, tignan mo. Take it or leave it. Ganun pa sila. Siyempre, makinis naman siguro. Diba? Okay, maganda yung gulong. Ayan. Pero as is where is yan. Kung ano man yung iba pang mga damage nun, kung ano man ang iba pang mga problema nun, or kung meron pa siyang matinding pinanggalingan or karanasan yung sasakyan na yun, hindi niya sasabihin. As is where is yan. Bahala ka dyan. Kung gusto mo, ito presyo, as is where is. Kung ayaw mo, okay, take it or leave it. Papayag ka ba doon? Nako, delikado yun. Ang dami naman sasakyan dyan Pag as is where is, wag mo nang patulan yan. Delikado yan. Unang-una, kaya nga ayaw niyan sabihin yung pinagmulan yan. May nakatago yan, may chismis yan No? Wag nyo nang patulan yung mga ganyang as is where is. Ako, meron na akong bad experience dyan. Meron akong naging kaibigan na rin naman na customer dito, naging kaibigan natin. Marami rin siyang ako ay nai-recommenda niya. Mga naging customer din. Okay naman doon taon to. Kaya lang, napasok siya dito sa isang malaking kumpanya at nagbenta yung kumpanya na yon ng mga lumang sasakyan. At naibulong niya sa akin, sabi niya, Kuya, meron doong sasakyan. Baka gusto mo, mura lang. Ano ba yung mga sasakyan na yun? Ito, pinakita niya ngayon. Tapos, ito, magkano to? Itong Toyota Tamaraw FX. Luma na yan, 1998 model, sabi ko. Ay, mura na lang yan. Sige, tawaran mo. Sabi sa akin ganun. Di, tinawaran ko. O sige, 40,000. Kailangan ko lang dyan makina. Sabi ko sa kanya. Kumpleto ba documents niya? Kumpleto yan, kuya. Kumpanya yan O, diba? Nagtiwala tayo. So, picture pa lang yung nakita ko noon. Nagtiwala na ako. Sige, as is where is na yan. Sabi sa akin nung
nung kakilala natin. As is where is yan, kuya. Pero may dokumento yan. Umaandar ang engine yan, sabi niya gano'n. Nakikita ko, pinapaandar nila yan. So yun, binili ko yun. Pinuntahan ko doon. Nagdala ako ng towing service si Motor Trust, Miss Ali. Hi, good evening, Miss Ali. So, mula doon sa Nabotas, dinala dito sa Antipolo. Okay naman, kompleto. Nandun yung engine, may hood, lahat kompleto. Isang sasakyan pa rin na maayos tignan. Yun nga lang, luman-luma na, 1998 model na Toyota Tamaraw FX. Kulay maroon. Okay, na-standby dito ng ilang buwan dahil hindi ko pa kailangan yung engine. Ngayon, eto na. Nung ikinabit ko na yung engine sa isang kaibigan din. At kailangan na naming pa-stencil para iparehistro, mag-change engine. Eto na malaking problema. Yung palang makina na nakakabit doon ay hindi yung mismong nasa rehistro. Itong kumpanya na to, ginagamit niya yung sasakyan na yon na ang engine ay hindi nakarehistro, hindi siya nag-change engine. O sige, okay. Hindi ka nag-change engine, akin na po yung papeles ng engine. Wala ring maibigay na papeles, walang dokumento. So, ibig sabihin, sablay. So, ngayon, ano nangyari sa engine na yun? Wala na. Inalis ko ulit at bumili kami ng ibang makina. So, lugi na ako doon ng 40,000. Okay, as is where is yun, wala na akong nagawa. Di ba? So, kinatay-katay na lang, piniyesa-piyesa na lang yun. Napakinabangan din naman ng konti. Pero mga kapatid, paano? Kung yung nabili mong as is where is, ay mahal pala. Sabihin na natin, 200,000, 250, 300,000, tapos iba pala yung nakakabit na makina. Di ba? Tapos, kung ano-ano na pala, chapsuy na pala yon, as is where is pa. So, malaking problema yon. Kaya mga kapatid, kung halimbawa, bibili ka ng sasakyan na gano'n ang usapan, tapos ang tinakbo ay mahaba na rin. Kasi alam mo mga kapatid, napaka-importante, no? Sa pagbili ng sasakyan, napaka-importante po yung milyahe, yung tinakbo, at yung taon kung ilang taon. Yan ang isa sa pinaka-importante. Dahil ang mga sasakyan natin na yan, talagang may wear and tear yan. Halos lahat ng pyesa sa loob ng sasakyan mo, sa sasakyan mo na yan ay may wear and tear. Mayroong expiration at talagang masisira siya pagdating ng panahon. Yan. Kung ang sasakyan na nabili mo, 110,000 kilometers na ang tinakbo, so ano ang mga i-expect mo na masisira? Halimbawa, 110,000 kilometers or kahit yung 100 na lang. Ayan. 100,000 kilometers ang tinakbo, tapos 5 years to 8 years to 10 years. Yan ang nabili mo. Okay. Ngayon, ano ang mga pangunahing masisira dyan? Unahin mo, ang pangunahing masisira dyan na pwede mong pagkagastusan ay yung alternator. Bakit alternator? Yung mga pyesa sa loob ng makina, kung maalaga ang isang owner, hindi mo basta-basta masisira yung mga pyesang nakababad sa langis kasi may lubrication. Ang alternator, wala. Meron niyang grasa doon sa mga bearing niya at meron niyang mapupudpud na carbon brass. Pero yung mga bearing na yon, once na umikot na ang iyong makina, iikot na rin ng alternator mo. So, kung 5 taon nang umiikot yan, yung mga bearings niyan, harap at likod, pati na yung clutch doon sa pulley, no, may bearing din yon, ay pwedeng masira yan anytime after 5 years. Kasi nga po, mawawala na yung lubrication niya na grasa. Hindi katulad ng mga bearing sa loob ng makina mo, yan ay lubog sa langis. No? Pag pinaandar mo makina mo, may langis. Kung 4 na litron langis yan, kung 6 na litro, kung 7 litron langis yan, paikot-ikot yan dun sa makina. Unlike sa alternator, wala nun. Ngayon, yung mga tensioner bearing din na halos kasabay ng alternators na umiikot, pwedeng masira din yan. Ngayon, magkano ang gasto sa isang alternator? Yung pinakamura, kung masisira, mapupudpod ang carbon brass, pwede kang gumastos ng halagang 2,000 to 3,000 pesos kasama na yung labor at materials. Ngayon, kung ang masisira naman mga bearings or yung pulley, i-overall na natin ang gastos kasama yung labor, yung medyo mumurahing sasakyan lang, siguro nasa mga 6,000 ka. Labor kasama yung 2 bearing at 1 pulley. Ngayon, kung nasira yung bearing at hindi mo basta-basta pinagawa, umiingay na, pinapaandar mo pa, ginagamit mo pa, at masisira yung bearing, mawawala sa alignment yung rotor, sasayad doon sa kanyang stator, okay, sira na yung buong alternator mo. Pinakamurang alternator ay sa original nasa mga 20,000 pataas. Okay? Sa surplus naman, nasa mga 5,000 pataas. Japan surplus.
Ngayon, huwag kayong bibili ng China na brand new. Nako, maniwala po kayo, hindi tumatagal yan. Lalong-lalo na yung electronics, yung IC. Ngayon, kung talagang bibili kayo ng alternator, mamimili kayo, Japan surplus kung Japan ang sasakyan mo, or US, or European. Or, bumili ka ng brand new. Ngayon, pag bumili ka ng alternator na China, expect mo rin na hindi yan tatagal. Sigurado po yun. Okay, so ano po ang susunod? Rack and pinion. Kung paano nga umiikot ang mga gulong mo, umiikot ang makina mo, ganun din ang rack and pinion. Every time na ginagamit mo ang sasakyan mo, pagpihit mo ng manibela mo, ang rack, yan. Tapos yung pinion, umiikot-ikot yan. So, pwedeng magkaroon ng leak yung mga oil seals. So, isa yan, pagdating ng 5 years to 8 years to 10 years, ay pwedeng magkaroon ng problema at masisira ang iyong rack and pinion. Okay, magkano ang pa-repair ng rack and pinion? Ang repair kit, ang original, kung bibilin mo sa kasa, nasa mga 4,000 to 6,000 pesos. Tapos, ang repair niyan, ang labor niyan, pinakamababa na rin yung 5,000. Pataas pa yun. So, sa rack and pinion pa lang, kapag ka nabili mo ay segunda manong sasakyan na tumakbo na ng 5 taon hanggang 10 taon, maganda ka na rin ng gastos dyan na 10 to 15,000 sa repair ng rack and pinion. Okay, ang sumunod, wheel bearings. Ayan, wheel bearings, 5 to 10 years na ginamit or 110,000 kilometers ang tinakbo, pwedeng umuugong na yan. May ugong na yan. Ngayon, kung maingat yung gumagamit ng sasakyan, kahit sabihin mong 10 years yan, hindi mo basta-basta masisira yung wheel bearing na yan. Lalong-lalo na kung hindi mo yan inilulubog sa baha. 'Di ba? Tapos yung kalahati ng gulong mo, nag-standby doon ng mga 5 minutes doon sa baha dahil na-traffic ka pa. Napasok ngayon yung wheel hub, yung wheel bearing, okay. Tapos siyempre, hindi mo naman yan hindi katulad ng mga nung araw ng mga sasakyan na napaghihiwa-hiwalay mo yung mga bearings. Okay, masisira talaga yan. Eventually, uugong yan kasi nawala na yung lubrication niya at pinasok ng dumi. Ngayon, meron pa. Yung mga sasakyan na laging puno, laging mabigat, yung wheel bearing, hirap na hirap. So, every time na ginagamit mo yung sasakyan mo na palaging puno ang kanyang sakay, yan, mabilis ding mag-deteriorate at ma-stress ang mga bearings mo at yan ay mabilis na masisira. Minsan nga, hindi pa tumatagal ng 5 years, umuugong na yung mga bearing na yan. Clutch assembly, ayan, ako, 5 years, kung lady-driven at talagang clutch driver, okay, masisira yan. 5 years pa lang, mararamdaman mo na yan eh. Mahirap na ikambyo, sa reverse, okay, may dragging na, ang top speed mo, 100 na lang, o kaya 90 na lang, ang RPM mo, ang taas na. Tapos, yun nga, malakas ka na sa fuel kasi nga sliding na yung clutch mo. Kapag pag binibitawan mo yung clutch pedal, maingay. Pag inapakan mo, nawawala yung ingay kasi nga nasira na rin yung bearing. O yan, bearing na naman. Okay? So, yung mga yan, pati yung pressure plate, nagbabago na yung timpla ng mga diaphragm spring niya. Okay, tumitigas na. Okay, kasama yan. Ang pwedeng gastos mo dyan, ito. Ang amount, no, ang presyo na pwedeng gastusin mo sa isang clutch assembly kapag magpapalit ka, yung pinakamura po na puro replacement ang gagamitin mo. Okay, sa replacement, Excedi, Aisin, or kung ano man yan, siguro kung sa kotse, pinakamura na gastos, labor, materials, around 12 to 15,000 sa mga shop na katulad namin. Pero, hindi ako nagpapalit ng mga replacement kapag ka Toyota, Honda, no? Starex yan, mga Hyundai, dapat yan original kasi nagba-backjob eh. Nagkakaroon ng problema eh. Ayoko ma-backjob, lugi ako eh. So original ang ipinapalit yan. Sa mga Toyota Fortuner, Toyota Hilux, Innova, yan, mag-ready ka na dyan. Kapag all original, mag-ready ka na dyan ng mga 24,000 pesos kasama labor. Napakamahal po kasi ng mga pyesa na yan kapag ka genuine na original na pyesa ang ilalagay mo. So, expect mo yan kapag ka nakabili ka ng isang 5 years na nagamit ng sasakyan na ang kanyang tinakbo ay 100,000 kilometers na. 5 years to 8 years, no, to 10 years, yan. Ang susunod po ay shock absorbers. Yan, expect mo na rin yan. Ako, 5 years, 8 years, 10 years, ang shock absorber mo may tagas na, hindi na maganda yung laro. Kasi ang trabaho ng shock absorber, kapag ka umandar ka na, magbabalbing ng konti yan, magpapump ng konti yan, tapos stable na siyang ganon. Okay. So, yun ang trabaho niya.
Ngayon, every time na magkakaroon ng lubak, mababalaho ka, dadaan ka sa humps, gumaganyan talaga yan. So, ganun yung laro niya. So, pwedeng mag-wear yung oil seal dito at tumagas siya. Kasi may valving, may pressure. Ngayon, yung iba, pinupuno palagi yung sasakyan nila. Kaya ang tendency, kung ang standard ng shock ay ganito lang siya, lumalaro, dahil sa pinupuno mo palagi ang sakay mo, eto na siya ngayon. So dito na lang siya naglalaro at iyon ang malakas makasira ng shock absorber. Wala na siyang play. No? Wala nang play. Pero kung doon sa seating capacity lang ang sasakyan mo, hindi palaging mabigat ang kanyang sakay. Or kung kotse yan, ikaw lang ang palaging sakay or kayong dalawa ng sweetheart mo. E di syempre, kayang-kaya yan nung shock absorber mo dahil hindi ka seating capacity, dalawa lang kayo ng sweetheart mo. So, yan, talagang tumatagal din ang mga shock absorbers niyan. Minsan, inaabot pa nga yan ng 6 years, 7 years. Pero kung laspag ang gamit ng sasakyang nabili mo na second hand, expect mo, yung 4 na shock absorbers na yan, magpapalit ka dyan. Pagdating ng panahon, pagdating ng 5 years, 7 years, 8 years, 10 years na yan. Okay, ito pa. Ang susunod, tie rod, ball joint, suspension arms, bushing, lahat ng mga pang-ilalim mo, expect mo yan pagdating ng 5 taon. Halos lahat yan ay mga mahihina na. Lalong-lalo na yung mga ball joints at mga tie rod ends. Kasi noong araw, naalala ko yung tatay ko, pagkagamit ng owner namin nun, yung wheelies namin nun, pupunta na yan sa mobile. Mobile pa yun eh. Yung mga gasoline station nun, tapos may mga service sila ron, ginigreasing nila yung pinilalagyan nila ng grease yung mga ball joints, yung mga tie rods na yan kasi may greasing port pa yan. So nare-grease nun yung mga ball joints na yun. Ngayon wala na, lahat to disposable. Kapag nawala na yung lubricants dun sa loob ng yung pivot ball, may pivot din yun dun eh. Kapag nawala na yung lubricants niyan, mapupudpud na rin, magkakaroon na rin ng wear yung engineering plastic sa loob nun, okay, masisira na yan, iingay na yan. At mararamdaman mo yan, nagwiwiggle ka na, hindi na maganda yung alignment mo. Okay, pag naluba ka sa ball joint, biglang magwa-wild. O yan, napagsira yung ball joint. So yung lower, lalo na yung lower. Sa upper naman, nawawala ka na sa camber. So, mga sira na yan. Mabibili mo yan. Okay, expect mo, gagastos ka rin dyan. Ang pinakamurang ball joints na 555 na replacement. So, pinakamura nasa mga 1,000 o 1,200. Yan ang pinakamura, depende sa sasakyan mo. 555 yun. Japan original yun. Ngayon, kung ang bibilin mo naman ay mga replacement, delikado rin yan kasi hindi tumatagal yan. Hindi tumatagal. Kaya kung mga ball joints, tie rods ang bilhin nyo, kung hindi nyo kaya yung genuine original, bumili kayo, original Japan pa rin na replacement. Yung OEM na Japan pa rin. Kung ang sasakyan mo, Japanese car, di siyempre, Japanese na OEM bilhin mo. Kung US, ganun din. Kung European naman, ganun din. Kung hindi kaya, yung mga genuine na mga parts, no, na original ng mga pyesa na yan ng mga sasakyan nyo. Okay, suction control valve. Ito yon. Itong suction control valve, hindi talaga to tumatagal. Ito ay pang Mitsubishi Montero. Okay, ito ay binili ko kay Miss Rupa. Surplus na to, hindi kasi kaya nung may-ari yung brand new eh. Di ba? 20,000 plus yung brand new. Original yun ha. Pero may mabibili kayo nito, China, nasa mga 6,000, ganyan, ang presyuhan. O China yon, mga replacement. Pero ito original to surplus. Ang kagandahan lang, ang laban ko dito sa binibilan ko ng surplus kay Miss Rupa, diyan sa Blooming Treat, no, MC2. Pwede ko isoli ito kung hindi gumana. Yun ang kagandahan doon. Di ba? Maganda na, mabait pa si Miss Rupa. Ayan. Ito talaga bumibigay ito. Minsan 5 years lang, biglang tumatakbo ka, mamamatay na lang. So, minsan makaka-start ka pa pag napahinga. Pero pag talaga bumigay na yan, no start na yan. Okay, hindi na gagana ang makina mo. So, isa yan sa pwede mong maging gastos, no? Timing belts, ayan. Kapag ang sasakyan mo naka-timing belts, expect mo, pagdating ng 80,000 kilometers, no? Nininervyos ka na. Kasi nung araw, ganyan, marami, 80,000 kilometers, no, napuputol na yung timing belt, yung mga unang panahon ng mga sasakyan noon. Pero nung nagkaroon ako ng Fortuner, pati yung Grandia ko ngayon, naka-timing belts pa yon. Pagdating ng 80,000, pinalitan ko na kahit hindi pa umiilaw yung timing belts. Kasi syempre, nandun na yung may takot mo eh. Nung araw kasi, 80,000 lang, napuputol na yung mga timing belts eh. Pati yung mga tensioner eh, nasisira na. So 80,000,
pwede ka na magpalit. Ngayon, kung ang nabili mo, 100,000 ang tinakbo, hindi pa nagpapalit. So, syempre, nervousin ka. Papauna mo yan. Pagkabili mo ng sasakyan, ipapauna mo yan. Gastos na kagad. As is where is di ba? Okay. Yun namang iba, yung mga Catcon na yan, talagang dumudumi yan. 100,000 kilometers, catalytic converter, palilinis mo na yan. Wala namang problema doon. Tapos, mga fuel pumps, mga injectors sa talagang yan walang pinag-uusapang haba ng panahon yan. Sa injectors, kahit na sabihin mo 1 taon lang yan, dudumi yan. Gawa nga na yung mga diesel na nakakarga sa atin, bihirang-bihira yung mga diesel na malinis. Kahit sabihin mong yung mga top player pa yan, yung mga gasoline station na yan, ang problema yung tangke nila nasa ilalim ng ng lupa di ba? Hinuhuka yan, nandun yan sa ilalim. At kung ang mga makina natin, ang mga engine natin napapasok na moisture may condensation, ganun din yung mga tangke na nandyan sa mga gasoline station. Kaya minsan, ang naikakarga sa'yo, may halo ding tubig. Okay, ito pa, automatic transmission. Yan. Sa mga manual, ang transmission ng manual, babad din talaga yan. Yung lahat ng granahe, lahat ng mga bearing, babad yan sa gear oil. Okay? Ang hindi lang nakababad sa gear oil doon ay yung clutch assembly. Ngayon, itong automatic transmission, yung buong automatic transmission mo, babad yan sa ATF, Automatic Transmission Fluid. Pero kung yung nabilan mo, halimbawa, mula nung nabili niya, umabot ng 5 years, umabot ng 10 years, hindi man lang nagpalit ng automatic transmission fluid, kaya pala niya binentan na rin yung sasakyan, alam niya nga, hindi niya na nakukuha yung top speed niya, malakas na siya sa fuel kasi hindi na maganda yung shifting. Nabili mo ngayon, ayan, expect mo na rin. Pagdating ng 10 years, yung nabili mo sasakyan, doon sa hindi maingat magsasakyan, ikaw ngayon ang gagastos dyan. So, yan po ang marami pang iba. Pero kapag ka nga lumaban ka doon sa mga as is where is na yan, na usapan, take it or leave it, ito ang presyo ko. Ito ngayon, yung mga karamihan ng pyesa, mga pangunahin na pyesa na pwede mong pagkagastusan. Yung mga gulong na nakikita mo, given na yan 'Di ba? Minsan nga may mabibili ka, ang ganda ng gulong, ang ganda ng mags, bengkong pala yung mags, sira pala dun sa loob, may tama pala yung labi. Hindi mo rin alam, naka-interior na pala. Kasi pagbili mo, as is where is May mga sasakyan na naka-mags pero may interior sa loob dahil sira na pala yung mags niya. Tumatagas na kaya ginamitan ng interior. Okay, nagli-leak na yung hangin. So, marami pa yan, yung mga as is where is na yan, na bangga pala yung loob, bangga pala yung ilalim, hindi ka naman makakasuot sa ilalim, di ba? So, lugi ka doon. Maraming sasakyan, maraming mga magagandang sasakyan na nabibili. Kung talagang gusto nyong bumili ng magagandang sasakyan, pumunta kayo doon sa mga legitimate na seller, na meron silang warehouse, tulad yan sa Pasig, meron tinatawag na second-hand cars na camp pa nga, auto camp yata yun. So marami yan. Pero piliin nyo, magsama talaga kayo ng mekaniko hanggat maaari para hindi kayo malugi. Kasi yung mga buy and sell na yan, unang kausap mo pa lang yan, kapag ka medyo nililigoy-ligoy ka na, baka isa yan dito sa sinasabi nating madayang buy and sell. Pero marami ring mga mabubuting buy and seller, na nandiyan sa mga camp na yan, nandiyan sa mga warehouse na yan, sa mga garage na yan, ang machechempuhan mo. Lalo na kung ang unit nila ay marami. Paano mo malalaman kung sa kanila yung mga unit na yon? Ito. Halimbawa, merong 50 kotse dyan, 50 sasakyan dyan. May mga may mga nakalagay doon kung magkano yung presyo, di ba? Okay, nandoon yung tag. Okay. Nandoon yung presyo, nandoon yung modelo, kung anong year model din siya, okay, kung ilan yung tinakbo, ilang kilometers, at nandoon yung kung sino yung seller. Ngayon, kung doon sa mga nakita mo, yung seller na yun, 10 ang unit niya, marami yung units niya, ibig sabihin, hindi ito pipitsuging seller. No? Talagang ito ay namumuhunan at ito ang kanyang buhay, ito ang kanyang business. Kaya hindi siya papayag na magbenta rin siya ng sablay. Katulad nitong Hyundai na Accent na to na nabili nitong ating isang subscriber. So, para makaiwas kayo mga kapatid sa mga problema, hangga't maaari, wag niyong patulan yung mga as is where is. Hangga't maaari. Hindi nyo nga alam,
baka mamaya matindi pala ang bangga niyan, no? Meron tayong tinatawag na front cut, may nabibili. Yung front cut diyan sa palit, may nabibili kayo diyan, yung mga tabas na, yung harap na lang. No, meron din mga nanggagaling ng Japan, inuuwi dito yung front cut. Pero bangga pala yun, matindi pala. Ang chassis nun, baluktot na. Papalitan lang nila yung front portion. Pero hindi mo alam, yung kinakabitan ng mga shock absorber mo, yung cross member, wala na pala yun sa proportion, wala na yun sa tamang sukat. Kaya pagka ginamit mo ang sasakyan mo, mapapansin mo, sundan mo yung sasakyan mo, ikaw dito, ito yung sasakyan mo, minsan makita mo, ang diretso naman takbo niya, pero pag sinipat mo, tagilid. O yan, yung mga ganyan. Kaya hanggat maari, as is where is, huwag niyong patulan. Ngayon, hanggat maari, tignan nyo talaga yung body, tignan nyo yung chassis, tignan nyo yung pangilalim, bago nyo bilhin ang mamahalin yung sasakyan. Hindi mamahalin ha, yung mamahalin nyo. Kasi nga po mga kapatid, sabi nga nung asawa ko nung araw, nung ako ay palaging nagkakalikot, DIYers po talaga tayo eh. Mas mahal ko pa daw po yung sasakyan kaysa sa kanya. Hindi naman, biro lang yun. Kasi ang sinasabi ko naman, kung hindi ko aalagaan yung sasakyan na to, kayo ang sinasakay ko dito, yung mga anak natin, yung pamilya natin. Kaya dapat palaging maayos ang sasakyan. O, di ba? Lusot. Okay, mga kapatid. Yun lang po. Kung may mga questions pa po kayo, kung mayroon kayong mga gustong i-vlog ko, no, gagawa natin ng paraan, gagawa natin ng visuals. I-comment nyo lang po dito. I-comment nyo lang po kung ano man yung videos na makikita nyo, napapanoorin nyo, para po magawan ko ng vlog. Yan, mga kapatid. Kayo po ang bumubuhay ng aking lakas ng loob para gumawa ng vlogs. Kaya po sana, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe po kayo. At kung pwede po, i-share nyo rin po yung mga magagandang vlogs ko na makakatulong po sa maraming mga kababayan natin. Mula dito sa Pilipinas hanggang sa buong mundo. Okay, 12 days na lang po, Kadong, 50 years old ka na. Lagi ka pong mag-iingat dyan sa Samar, ang inyo pong buong pamilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Grabe ba, Rudy? Grabe. Oo. Parang nilaran ng lahar. Kagabi, tinatanong ko kung hanggang saan yung extent eh. Hanggang saan, Kuya Larry, inaabot yung dumi na yan? Yan, hanggang sa crankcase. Hanggang crankcase? Dun sa, O ito oh. Doon sa harapan, pati timing chain. Oo. Hindi nag-stack up yung stationer niya. Saka yung bomba ng So Kuya Larry, anong epekto nito? Ba't nagkaganito to? Kasi yung naglalagay ng additive, dapat ang tagal na mag-change oil. Ito yung mga nilalagyan ng additives eh, no? At pag nadila ko yan, tumitigas, kumakapit yun sa bakal-bakal na yan. Ayun, no, grabe yung ano dito sa Ang loob. hirap dyan. Maganda lang kasi ganyan pagbenta. Para yung loose compression, tatakpan yung mali na butas. Kaya? Malinita, kasi pag pinaso ito, maingay ito. Oo, maingay yan. Pero ngayon tayo, malinita lang. Kaya nga hindi daw gumagana advance niyan eh. Parang kumukupad na eh, yung nagje-jerk eh, kasi nga. Tingnan yung mga sensor niya, oh. Yung mga sensor. Oh. Sensor? Yan, oh. Ala! Wala nang kanya. Grabe yung sensor, oh. Sensor niya, wala. Anong sensor to? Camshaft, no? Camshaft sensor. Camshaft. Grabe naman sensor yan, no? Pero tignan mo yung lang isa, parang alkitran yung tumutulo, oh. Oo, kasi yan, para bubat, anginan. Alkitran. Yung mga butas daanan daw. Grabe. Tignan nyo, buy and sell. Kung hindi man siya nandaya, kung hindi man din niya alam, kaso ang problema, siyempre, ang balik nun, mahirap eh. Kaya nga po ito, dahil sa nakita ko ng ganito na nga yung inabot nitong kotse na to, na binili sa buy and sell, siyempre si Autorans hindi papayag. Kung nagpumilit yung may-ari na iuwi ito, baka ngayon, wala na, baka naghihila na kami.